What's up sa inyo mga tropa, at meron nga tayo ngayong customer na nagpagawa ng CBC or yung parang reading materials ng mga teacher, yung mga emirate na mga ganyan. So ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa at kahit paano i-share ko kung magkano yung siningil ko dito sa paggawa na itong reading materials na to. Siyempre unang-una meron tayong mga format dito kung ano yung mga gagawin natin. Ito nga yung CBC, yung consonant, vowel, consonant. Ito yung nakikita nyo ng mga placards na ipinapakita ng mga teacher or yung mga student teacher kapag sila ay nagdidemo sa kanilang mga teaching. So syempre ang technique dito, gagawa ka muna nung vowel, yung A, E, I, O, U. Diba? Yun yung limang yon, no? Ayun yung una yung gagawin, tapos gagawa na kayo ng consonant. So ganito yung ginawa ko. Ito yung aking mga target na mga words. So kumuha ako dito nung starting na letter. So ito yung pinaka-start na letter. Kumbaga ito yung unang consonant, tapos yung vowel, syempre alam naman na natin yan, yung A, E, I, O, U. Kaya hindi ko na nilagay dito. Ito naman yung nasa pinakadulong letter. So mapapansin nyo dito, wala nang mag-uulit-ulit dyan. So kung i-imagine ninyo, B-A-D, B, merong A, tapos merong D. So eto yung pinaka-tinutukoy kung gagawin natin. Ayan, ganyan yung mga reading materials. So para magsimula tayo, dito na tayo mag-i-start sa word para pinakamadali lang. So ang gagawin nyo dito, ganyan. Eto yung magiging sample kasi 'di ba iniikot lang ng iniikot yon para makapag-form ng words. Yung nasa gitna niya, vowel. Kaya nga CBC, consonant, vowel, consonant, tapos makaka-form ng words. First word, yung bad. B, capital, tapos ito yung vowel, and then ito yung pinaka-last na letter. So next nyo na gagawin dyan, ito nga, A, E, I, O, U, tapos ito yung pinaka mga capital letters sa pinakaunahan, and then ito na yung mga small letters, yung nasa pinakadulong letra. So paano nga ba gagawa ng ganito? Syempre, gagawa lang kayo ng box. So kung wala kayong idea, so insert lang kayo dito ng shape. Tapos, ang sukat nito ay 5.7 by 3.68. So, ganyan. Gayahin lang natin dito, 3.68. Tapos syempre, maghahanap kayo ng desire ninyo na kulay kung ano yung parang pinaka-background ninyo. So eto pinakamaganda kong isi-share sa inyo, yung mga pastel color or nasa sa inyo kung trip nyo yung mga ganitong kulay. So paano nyo nga ito gagamitin, etong mga kulay-kulay na to? Meron tong mga code pattern, i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo dito, automatic na-kopya nyo na yon. Tapos babalik kayo dito sa inyong Word file. Click nyo lang tong shape format, tapos click nyo tong shape fill, tapos i-click nyo dito sa fill colors, may kita nyo dito sa costume, ito i-highlight nyo lang to yung hex code, kasi di ba kinapin natin yung hex code yung tawag doon para ma-achieve mo yung kulay na yon. So ayan, nakikita nyo naman kung ano yung ginaya natin dito na kulay, ayun yung magiging kulay dito sa ating nilagay. Eto, papalitan nyo lang yung hex code. Diba? So next natin na gagawin, lalagyan nyo siya ng outline. 3, ayan, meron na siyang outline. So igaya nyo lang dito, ganyan, same nyo lang yan. Tapos etong text na yan, right click nyo lang to dito, tapos add text. Kunyari ay T, ganyan. Tapos nasa sa inyo kung anong font yung gagamitin ninyo. Tapos dito sa height or yung sa kanyang font size, nasa sa inyo yan, pero para sa akin 360. Ayan. So nakikita nyo, ito yung ating pinaka-text. So lalagyan nyo rin to ng highlight. So kagaya dito sa kabilang text na nakikita nyo, meron siyang outline. Para malagyan natin siya ng outline, i-highlight nyo yung text. Tapos dito rin sa shape format, makikita nyo tong text outline. Click nyo lang to, tapos punta kayo dito sa weight. Lagyan nyo ng 3 point. Nasa sa inyo kung gaano kakapal yung ilalagay ninyo. So kung napapangitan kayo sa font, magpalit lang kayo ng font na mga trip nyo, di ba? Nasa sa inyo yan. And then dun sa font size, kung gaano siya kalaki, nasa sa inyo din. So, ganun lang yung gagawin nyo. Isa-isahin nyo lang yan. Nasa sa inyo ng diskarte yan. Tapos, may kita nyo dito sa isa nating camera. Ipiprint na natin siya. Ito, na-print ko na yung iba. Ang gamit ko pala dito na materials ay photo paper na 250 GSM para makapal. And then, gagamit ako dito ng 4R
na laminating film. Ilalagay ko yan dito sa loob. Tapos ilalaminate ko siya, bubutasan ko siya dito ng magkabilang gilid or kahit isa na lang. Tapos gagamitan ko siya ng ring binder. Eto nga pala yung tinatawag natin na ring binder. Nakikita nyo naman. Ilalagay ko na lang sa description kung saan kayo makakabili nito. So mura lang naman to, 42 pesos yung isang plastic na ganito. Parang 6 na yung laman ata niya o 4 or 5. Pero ilalagay ko na lang sa description kung saan kayo pwedeng makabili nito. Kasi ito nabili ko pa to sa National Bookstore kasi kailangan na. Kung ilalasada ko pa to, medyo matagal bago dumating sa akin. Kailangan na nung customer ko. Kaya sa National Bookstore ko na siya binili. So tandaan nyo, yung sukat nito ay 5.7 by 3.68. Makikita nyo naman dito sa ating laminating film, medyo maluwag pa siya. Ayan o, ganyan. So ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin siya i-assemble. And then gagamitan din natin siya ng Sintra board para sa kanyang cover. Doon natin ilalagay itong ring binder na to. Hindi natin siya basta ipagkakabit-kabit porket na laminate na natin siya. Gagamitan natin siya ng Sintra board. So ayun, syempre wala na tayong iba pang gagawin dyan kundi itutuloy ko na yung pagpiprint ko nito. So nandito na ako sa pang-4. So dahil Epson 805 yung gamit ko dito, pwede akong mag-borderless pero hindi ko siya ino-auto-expand kasi pag nag-auto-expand yan, hindi ko na masusunod yung sukat na inassign ko na 5.7. So nire-retain ko lang yung kanyang sukat pero naka-borderless printing ako dito. So gawa na kayo ng sarili nyong color correction or pwede nyo akong gayahin, panoorin nyo na lang sa mga other videos ko kung paano mag-color correct. Kasi kung hindi kayo magko-color correct dito, hindi nyo ma-achieve yung nilagay natin na hex code or yung kulay na ginamit natin. Magpiprint na ako, itutuloy ko lang. So ayun lang, A4 tapos naka-borderless ako. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya i-assemble lahat-lahat kapag na-laminate ko na. Pero gagamit nga tayo dito ng Sintra board. So print ko lang to. Sa mga nag-avail nga pala sa akin ng one-time payment, ma-access nyo tong mga words na to dun sa ating cloud server. Pero kung hindi naman kayo nag-avail, napakadali lang naman na itong i-research or i-post nyo tong video na to para makita nyo kung ano yung mga words na pwede nyong magawa kapag gagawa kayo ng consonant, vowel, consonant na reading materials para sa inyong performance dyan sa pag-teaching, no? So, antayin na lang muna natin na mag-print at ma-print ko lahat to at laminate at mai-assemble natin. Hindi na natin masyado papahabain pa to dahil napakadali lang naman nito. At eto na nga yung ating CBC or yung reading materials na para sa mga student teacher or para sa mga teacher. At eto, simple lang naman yung ginawa natin. Nilaminate lang natin yung pinrint natin na A4 na 250 GSM na photo paper at ginawa natin ng design. Tapos binutasan ko yung Sintra board. Hindi naman tayo ganun ka-artistic. Hindi talaga ako ganun talaga ka-artistic. Wala talaga akong ka-artistic sa katawan. So, sisimplihan lang natin. Binutasan ko lang mismo yung Sintra board. Nakikita nyo naman dito sa isa nating camera. At ilalagay natin etong ring binder. Medyo may kalakihan or medyo mataba yung ating ring binder pero okay na yan. Hindi kasi natin na-estimate din kung gaano kalaki or gaano kakapal yung ating bibilihin. So, ganito lang ginawa ko. Makikita nyo naman dyan sa camera natin sa kabila. Bubutasan nyo to. So, wala tayong pambutas. Ginamitan lang natin siya ng cutter tapos kinortehan lang natin kung paano natin ma-i-discard na ipasok to. So, ganyan lang, dahan-dahan lang kayo. Nasa sa inyo kung anong Sintra board yung gamit nyo, pero kung gusto nyong gamitin kung ano yung ginagamit ko, ilalagay ko na lang sa description. Or kung ayaw nyong gumamit ng Sintra board, nasa sa inyo yan. Pero mas maganda na merong Sintra board para makapal yung inyong lagayan. So, ilalagay na natin yung vowel, A, E, I, O, U, O, U, U, O, and then dito na yung A. And then, yung pinakalas natin, yung consonant, lagay lang natin dito, mabilisan lang. Sinimplihan lang natin yung design, no, para wala nang etchi-burechi pa at saka hindi na mas dumagdag yung presyo na isisingil natin kay customer. So, nasa sa kanya na lang kung ano pang gagawin niya dito. Pero, ginawa naman natin siya kung ano yung nire-request ni customer, no. Sa presyuhan nito, nakadepende kung gaano nyo iba-value yung inyong pagod. Eto, no, dito natin may a-apply yung
yung kung magkano talaga yung sisingin mo, kung gaano mo ibabalue yung pagod mo, no? Pero kapag ka nagba-buy and sell ka lang, syempre ibang usapan nyo, no? Hindi printing business yung pagba-buy and sell. Iba yung buy and sell na business, iba yung nagka-craft ka talaga ng mga ganito. So ilalagay natin yung takip dito. So wala na akong kahit ano pang idinikit dito, basta nilagyan lang natin siya ng Sintra board. So paano buksan? Ganyan lang, bubuksan nyo lang ng ganyan. Napakadali lang. So itusok na natin to para makita na natin yung parang pinaka finished product niya. At eto na nga yung ating finished product na reading materials para sa ating mga student teacher or para sa mga teacher. Ayan, ganyan. So halimbawa, BAD, ayan, B-A-D. So next word, ayan, iaangat-angat mo lang yan. Bag, ayan. And then next, bat, ayan, oh, di ba? Oh, ayan, ganyan. So nasa inyo na lang to kung papagandahin nyo pa, pero ito na yung finished product natin, nakikita nyo naman. So far so good. Like, share, and subscribe. Sana natuto kayo kung paano gumawa ng ganito. Sa template nga pala na ginawa natin dito, ma-open nyo yun, i-download nyo na lang dun sa ating Google Drive, makikita nyo dun. Or nasa sa inyo kung mag-research kayo ng sarili nyo, ayan. Pero ito, kompleto na to. Okay, like, share, and subscribe. Bye-bye. Tandaan, huwag magpapauto kay Idol Rapi. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today.